for a issue about foreign policy, specifically our dispute with China in the South China Sea. So kaya kisihutan na kung minura ka o tinawag kang kawatan o magnanakaw, never again, lahat yung lulumakin mo so that you can ensure your political survival in 2025 and beyond. Okay, so yun yung common ground. Kasi yung mga liberals at mga pinglawans, traditionally, they have been pro-US. Yes. Right? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. For a issue about foreign policy, specifically our dispute with China in the South China Sea. So kaya kisihutan na kung minura ka o tinawag kang kawatan o magnanakaw, never again, lahat yung lulumakin mo so that you can ensure your political survival in 2025 and beyond. Okay, so yun yung common ground. Kasi yung mga liberals at mga Kanyang benefactor na Estados Unidos, pinalakpakan ang desisyon na ito na alam natin ay may political maneuverings. Hindi naman ito independent decision. And that is, we are entitled to that opinion. Pumalakpak din ang kanyang mga kaalyado. Expected na natin yan, yung manunulsol ng bayan na ang pangalan niya Risa Hontiveros. Tagapagtaguyod ng bangayang politikal at numero unong pinakamataas na definisyon ng political opportunist. Itong grupo niya na Akbayan at Hontiveros. Yan ang definisyon ng political opportunism sa Pilipinas. At yun na rin ang sinusundan ng mga dating grupong ako ay sinipa ko na sila. Hindi silang sumipa sa akin, yung CPP, NPA, NDF. Ginong Ibiho Galbot, gaano kahalaga po sa punto de vista ng pananaw mo itong level ng impact po sa usaping panglipunan in as far as the crusade of the government na sinimula ni Pangulong Duterte na labanan ng seryoso at durugin ang kriminal na mga sindikato sa droga. With the decision right now, mantakin mo hindi na nag-trial Ginong Ibiho Galbot, sir, demurrer to evidence means mahina ang prosecution at wala nang kailangan pang i-prove ang akusado like De Lima. Go ahead po, Ginong Ibiho Galbot. Well, kay Rick, no, tama ka naman, no. We saw this coming. Ilang buwan na lang nakalipas nung sinabi ni Leila De Lima na this administration, meaning the Marcos administration, is a blessing to this country or to her. So, yun na nagpapahiwatig na talagang opisyal na nga yung sleeping with the enemy. Kumbaga, no? Nangyayari ngayon na itong mga dilawan nga at mga pink lawan na tawag nila ay nakikipag-alyado na nga, no? Kabilang na rin yung mga Makabayan Black sa rehimeng Marcos, if only to destroy what PRRD started, no? And this is very alarming, no? Ka Eric, no? Because may mga high profile cases din na parang would probably go the same way as this ano ni De Lima, no? And I think there's an impending release of yung isa sa Ampatuan massacre. Yes, tama ka. So, Marinig natin yan. Oo. Yes, yes. I don't know how true, but if that is true, then it's very, very alarming. No, it was genocidal almost, no, ang krimen na 'yon, no. Right. And secondly, tama ka, no. Demurrer, ang request nila for demurrer of evidence ay ginrant ng korte. Tama. Meaning, pumanig ang korte sa argumento sa kampo ni De Lima na mahina yung ebidensya ng ating gobyerno mismo. Correct. So, kung looking back at all the decisions pertaining to the cases filed against De Lima, you can actually see that there are some, influence peddling on the part of this current administration. So, hindi yan nakakasurpresa, pero nakababahala. Tama. Tama. Ginong Ibiho Galbot, maganda yung tinura ninyo. It is not surprising, but it is worrisome. Sapagkat ang pinag-uusapan dito ay mga kinabukasan ng mga batang winasak
at pamilyang winasak ng droga. Sinindikato ng droga at ang akusasyon kay De Lima was very revealing. Siya ang Department of Justice. She presided the authority over New Bilibid prisons and other operational component of the government in fighting crimes, lalo na ang organized crime on drugs. Subalit na mayagpag ito ng tudo-tudo when she was the DOJ Secretary. And in fact, naging pugad ng drug transaction operational center, naging headquarters ng transaksyon ng droga, ang NBP at the height of her authority as DOJ Secretary. At may sinasabi tayo, Ginong Hibio Galbot, respondeat superior, command responsibility of authority. Paano naging demurrer to evidence ang grant ng korte kung ang gobyerno ni Marcos Jr. ipinagpatuloy ang tinatawag na due diligence sa paggawa ng build-up of cases, testimonial and other supporting evidence to convict De Lima for her respondeat superior and actual participation, if that would be the case, on the proliferation of war syndicate operations, lalo na doon sa direct coverage authority niya na New Bilibid prisons. Ginong Ibio Galbot, sir. Well, this is a very serious implication on our judicial system and our judicial processes, no, Eric, no? Aaminin naman talaga natin na there is still some huge amount of work to reform our judicial system. But what is happening now, and if I may add, Eric, I don't know if it is already confirmed. Di ba yung si Kerwin Espinosa ata parang na ano pa din na I don't know, can you confirm it with me, Eric? Yes, sir. Tama ka po. Pumapasok ang impormasyon na yan. You are correct. Yes. So if you look at the bigger picture, no? Yung mga tao sa panahon ni PRRD na yung mga sindikato na naglalakihang sindikato na kabilang na nga yung ilang matataas na opisyal sa pulisya, sa gobyerno, ay mukhang namamayagpag na naman ngayon. Tama. Hindi lang yung high crimes of drug trafficking, makikita mo yan na sa illegal na pagpapasok, yung smuggling nga, no, Isa na pa yan. tinatawag. Whether it's actual smuggling or technical smuggling, no? Correct. Yes. So ako bilang mamamayan, nakikita ko 'yan, no. Hindi yan maitatago, no. Hindi naman tayo nagkukubli lang kung saang sulok ng bahay natin. Nagbabasa din naman tayo. Opo. May mga kakilala tayo sa mga ahensya ng gobyerno, sa law enforcement. So it seems na validated yung mga pananaw ng ating mga kababayan. Tama. Ginong Ibio Galbot, sir, may seryoso kaming itatanong sa iyo at medyo malawak-lawak ang talakayan nito sapagkat these are solid basis of how China treats us right now at the disputed area of South China Sea. Maritime dispute, not territorial dispute, but maritime dispute involving overlap claims on exclusive economic zone, not direct claims to direct territories. At least malinaw natin yan mamaya. Pero may gusto kong itanong sa iyo, how beneficial to Marcos Jr. government, before ko puntahan yung sinabi kong mas malawak na talakayan, maya-maya lang. How beneficial to the Marcos government, manipulation of political operations, ang pagkakaroon niya kay De Lima sa side ni Marcos Jr. para atakihin ang real opposition na namumuo na sinimula ni former President Rodrigo Duterte because there is an apparent absence of democratic opposition to balance democracy and dynamics of it in our country until Rodrigo Duterte took it to his shoulders. How important na ngayon ay pati si Sara Duterte, binira na ni De Lima na the Sara Duterte cannot be the symbol of opposition because she does not have integrity and she does not have a track record to become a political opposition. So si De Lima na grabe magmura kay Marcos Jr. ay kinuha ni Marcos Jr. at ng kanyang mga alipores, kagaya din pagkuha nila sa nagmumura sa kanya na mga komunistang teroristang nagpabagsak
tumulong na pabagsakin ang gobyerno ng kanyang tatay at wasakin ang ating bayan, kasama niya na rin ngayon sa pamamagitan ng kanyang pinsan, how important for Marcos Jr. to sleep and become chami-chami sa mga political enemies niya in order to destroy a real democratic opposition that will challenge his leadership na ngayon ay questionably ang integridad at competence. Gunong ibihugalbot, doon ko gusto itanong ang konteksto na kung bakit pagkalabas pa lang ni De Lima sa kanyang demurrer victory para mabespilto sa kanyang involvement sa war on drugs, sa crimes on drugs, ay inatake niya kaagad ang mga Duterte, lalo na ang Vice Presidente. Ginong ibihugalbot, sir, your take on that, please. Well, number one, no, hindi lang si De Lima ang nagbunyi, no. I think less than 1 hour nagbunyi na rin yung Amerika, Yes. yung mga G7 countries naglabas na rin ng kanilang mga congratulatory messages, no, to De Lima, no. So, kung titingnan mo, ang ginagawang estratehiya ni Bongbong Marcos ngayon is to solidify his political base. Bakit ko nasabi yan, Eric, no, at sa mga kababayan natin? Ganito kasi yan, no? Kung titingnan mo, yung mga dilawan na yan, mga Liberal Party crossing the lines of the pinks, no, with Lenny. Kung titingnan mo, ang kanilang common ground is yung foreign policy, no? Because Eric, this is the first time, I think, in my opinion, this is the first time in our political history na yung isang midterm election in 2025, ang mangikibabaw na issue nito will be for a issue about foreign policy, specifically Tama. our dispute with China in the South China Sea. So kaya kisihuda na kung minura ka o tinawag kang kawatan o magnanakaw, never again, lahat yun lulunukin mo so that you can ensure your political survival in 2025 and beyond. Okay, so yun yung common ground. Kasi yung mga liberals at mga pinklawans, traditionally, they have been pro-US. Yes. Right? Hanggang ngayon. So, Hanggang ngayon. hanggang ngayon. Oh, Therefore, himod sa blank ang mga yan Yes. sa pagdating sa Amerika, hook, line, and sinker, tama ka sa pananaw na yan. Yes, go ahead po. Continue. yes, so ganun din, no, ang foreign policy direction ngayon ng Marcos admin, no. The Makabayan Bloc as well, Yes. na nagkukunwari daw na ito yung mga advice ko sa mga kaibigan ko at mga kapamilya ko. Do not look at party lines now because there is no clear party lines. Exactly. Look at the policy and the principles that each candidate stands for. Correct. Yan yun ang magdidikta, no? Talaga ng boto mo. Ayun. At hindi yung political affiliation nila, no? But in any case, yun nga, Eric, no? It's part of their grand plan to demolish and diminish the credibility of the Dutertes, no? Which is not working kasi kung titignan mo yung survey, lagi namang si Inday Sara yung most trusted, Mas nakakatulong pa, sir, no? Ginong Evin, nakakatulong. mas nakakatulong pa sapagkat people have become to grow more interest on Yes. why the Dutertes are being so seriously and severely attacked by means of state instruments, yung paggamit ng pondo ang naabusado, and yet people are embracing them as the true symbols of real political opposition, real democratic forces challenging the government of Marcos, bringing an alternative and fresh hope of good governance, the way such term good governance is associated with the Duterte, lalo na yung decisive leadership at deliberate will to implement law and justice ng tama sa kapakinabangan ng mamamayan. Sir, babalikan natin yan sapagkat naghuhumiyaw ang talakayan na ito. At hindi natin bibitawan yung sinabi mo kanina na ang kanilang samahan is no longer on party lines but on transactional politics. That is the exhibit one of what we call political opportunism. Yung gamitan there, gamitan here, gamitan everywhere. At hindi yan prinsipyadong alyansa, kundi mabuwal at anytime ay pwedeng mabuwag na alyansa
ng mga oportunistang may mga sariling pakinabang sa kanilang pagkapit sa kapangyarihan. Political opportunism is different from building principled political alliances. Tama po yun, Ginoong Ibio Galbot. Hold your line. Tama. Tingnan natin ito, sir, at babalikan natin yan sa ating punto de vista. Itong ulat na nag-iimbak ng patago ng mga nuclear warheads, missile system, at US war armaments sa Northern Luzon. At ito ang dahilan kung bakit ganito ang attitude at treatment ng Chinese government at ng kanilang mga puwersa sa atin dyan sa South China Sea, sa mga girian at mga kiskisan natin. Pwedeng mabuwag na alyansa ng mga oportunistang may mga sariling pakinabang sa kanilang pagkapit sa kapangyarihan. Political opportunism is different from building principled political alliances. Tama po yun, Ginoong Ibio Galbot. Hold your line. Tama. Tingnan natin ito, sir, at babalikan natin yan sa ating punto de vista. Itong ulat na nag-iimbak ng